Sa ngayon nga po ay nakakulong na dito sa Antipolo Police Detention Cell itong driver at konduktor ng naturang jeepney na nasangkot po dito sa insidente ng pagbubugbog daw sa Batang Hamog. At sa puntong ito makakausap po natin si PO2 Teresa Niña, ang may hawak po ng investigasyon sa kasong ito. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi naman po sa lahat ng Kumusta na po yung update dito sa investigasyon na ginagawa ninyo? Napailan na po natin ang kaso yung ating dalawang suspect kaninang umaga sa piskalya. Ang isinampo po natin is physical injury in relation to RE 7610. Opo, ito po ba'y ano po bang kaparusahan nito? Kung sila po ay mapapatunayang na sinaktan talaga yung bata, meron pong kaparusahan na 12 taong pagkakabilanggo kung hindi ako nagkakamali. Opo, pero yung bata, paano po ang ginawa ninyo? Tinurn over sa DSWD o sa magulang? Sa magulang na i-turn over yung bata kagabi. Sa ibang mga lugar po, pag tin-turn over naman sila sa DSWD, halimbawa, may parang seminar o tinuturuan ng paano makapag-aral muli, makabalik sa pag-aral. Dito po ba sa Antipolo may ganung programa? Meron po tayong programang gano'n na sa ating pong DSWD. Apo. Meron din po tayong programang ganyan dito. Yun ho bang ginawa ng mga magulang kanina na pagpa-file ang reklamo sa CHR, mas makakapagpatibay sa kasong final nyo dito sa konduktor at Actually, hindi ko po alam yung sa CHR Pero mas matibay po yung isinampa nating kaso dito sa piskalya. Apo. Ma'am, ang problema kasi dito, parang may mga, yan nga, katulad niyan, binatilyo, nasasangkot sa krimen o pinagbibintangan gumawa ng krimen. Opo. At ito'y protektado sila ng 9344. Opo, opo. So, kayo ho ba bilang investigador po sa mga gantong kaso, meron ho ba kayo marirekomenda sa ating mga kinaukulan upang mas maisaayos ito kung may butas itong batas na ito? Kagaya nga po nung napapanood rin natin sa TV, inaamyendahan po yung batas na yon para yung pong ages ng mga bata na nakakommit ng crime is mababaan. Kasi nga po, 15 below, wala pong criminal liabilities. Hindi po natin pwedeng kasuhan. Ang 16 po naman, 16, 17 years old, pwede po natin silang kasuhan, hindi lang nga po pwedeng ikulong. Itina-turn over po natin sa DSWD. Opo, at sa experience nyo, mabisa ho bang parusa yun na yung pag-turnover lang o talagang dapat makita din nila kahit papano na may kamalian dito sa... Opo, dapat po talaga makita rin ng mga kabataan natin yung kamalian na nagagawa nila. Kasi minsan nagiging scapegoat na lang nila yun Minsan ginagamit na lang sila ng sindikato na mag-commit ng crime, alam nilang hindi makakasuhan yung bata. Yun na lang minsan ang ginagawa nila o kinakasangkapan. Apo. Pero panguling salita, sa isang banda, yung mga nakatatanda na makakahuli naman ng mga bata na gumagawa ng krimen, ano po yung paalala niyo sa kanila? Regarding naman po pagdating doon, yung po sa mga nakatatanda na makakahuli tayo ng ganyan, hanggang maaari po, wag nating masaktan. I-turn over po sa amin para po maipatawag natin yung magulang, masabi sa magulang kung ano yung naging problema at ma-turn over po sa DSWD. Ganun po. Para sa kaukulang proseso? Opo, para sa kaukulang proseso. Maraming salamat po sa inyong panahon, ma'am. Si PO2 Teresa Niña may hawak po sa investigasyon ng pambubugbog sa Batang Hamog dito po sa may Antipolo.